A blessed Sunday to everyone. God is good. Amen. Amen. Praise God. Well, the title of the message today is Making the Best Use of Our Time. Ito po ay sa ating series pa rin this November about stewardship, o yung stewardship series. Ang ating text ay matatagpuan sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. Nihiling ko po na tumayo tayo ulit. At samahan niyo po ako na basahin natin ang ating text. Ready? Go. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. We can all be seated. Making the best use of our time. Time management. Wastong paggugol ng ating oras. Tamang paggamit ng ating oras. At kadalasan, kapag pinag-uusapan yan, yung maximization of resources. At isa sa mga resources natin ay time. Sabihin natin, time. So kadalasan pag pinag-uusapan yan, anong pumapasok sa isip natin? This is about performance, no? Ano pa? High productivity. Di ba? Hard work. Well, katulad ng coin, meron siyang two sides. So yung nabanggit kanina is just one side of the coin. The other side of hard work is what? Rest. Sabihin natin, rest. Leisure, play. Hard work sa yung, of course, trabaho, pero quality time din sa yung mga mahal sa buhay. Sunday worship service, the Lord's Day. Sabbath natin. Ibig sabihin, we should take time to meditate, to reflect, to assess ang ating buhay. At titingnan natin kung tayo'y patuloy na naka-align pa rin sa kalooban ng Panginoon. Sa corporate world, merong tinatawag na QWL. Sino pong familiar sa inyo dito? Yan. Sa management subject, dinidiscuss yan. So yung quality of work-life approach, anong ibig sabihin nito? Yung two sides of the coin. Yung trabaho, importante po yun dahil hindi tayo kakain kung hindi tayo magtatrabaho. And work is a gift from God in the Bible. Right? Ang work po, hindi binigay ng Panginoon pagkatapos nung sumpa kay Adan at kay Eva sa ating unang mga magulang. Hindi pa man nagkakasala si Adan at si Eva, sinabi na ng Panginoon sa kanila, di ba, work the ground, subdue the earth, fill it. Stewardship, sabihin natin stewardship. Management, sabihin natin management. Yan, management ng lahat ng resources. At isa sa pinakamahalaga sa lahat ng mga resources natin ay time. Mamaya, makikita niyo kung bakit ko sinabi yon. So yung QWL, Quality of Work-Life Approach, medyo excuse niyo yung mga medyo technical terms sa management. Yung tinatawag na spillover effect. Yung spillover effect, ganito po yon. Halimbawa, pumasok ka na sa trabaho, 8 hours. Nag-overtime ba, di ba? Ganyan. Tapos uwi ka sa bahay. Kadalasan, stressed out ka na, pagod ka na. Wala nang halos time to sit down and listen doon sa anak mong nagkukwento doon sa cartoons na pinanood niya.
Kadalasan ang interpretation natin sa mga yon ay hindi what? Maximization of time. Dahil ina-associate natin ang maximization of time, okay, yung making the best use of our time, sa productivity. Ina-associate natin sa performance. Ina-associate natin sa hard work. Yan. So, yung pag-uwi natin, yung life mo sa bahay with the family, or ito, sa church, sa community of faith, alright? If healthy yun, stable yung quality of work life. Kasi may spillover effect siya. Halimbawa, mainit ang ulo mo sa trabaho, napagalitan ka, o kaya nasuspend ka, o na-DA ka, disciplinary action. Pag-uwi ka sa bahay, ang tendency, dadalhin mo yun. Kasi hindi lang naman yung bahagi ng katawan mo o isip mo ang tinamaan nung sinermonan ka ng boss mo. Tama? Uuwi ka, pag yun, hindi mo nabantayan sa iyong puso, maapektuhan ka, pwedeng, naku, ang bilis mong magalit. Kaya konting-konting offense lang ng asawa mo o yung anak mo, nakasigaw ka na agad. Yun yung tinatawag na spillover effect. Vice versa. Pag sa pamilya, hindi healthy ang relationship mo, pwedeng dalhin mo rin yan sa trabaho. Kaya, nagsasuffer yung company. Right? Yung profit, yung yield, yung productivity na dapat na ma-achieve, hindi na-achieve kasi naapektuhan nung init ng ulo mo sa asawa mo or sa anak mo o dun sa mga alaga mo sa bahay. So, yung quality of work life, balance. Sabihin natin balance. May tamang approach, pananaw at treatment doon sa two sides of the coin na parehong mahalaga. Sabi nga nila, indispensable. Wala kang pwedeng itulak. Kailangan pareho mong i-manage. Sabihin natin, manage. Ang tawag doon, yan, stewardship of time. Making the best use of our time. Now, look at this. Alam niyo bang si Jesus, pinahalagahan niya yan? O, basahin natin. Okay? Tignan natin. Doon sa Mark, chapter 6, verse 30 to 31. Okay, basahin ko. The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." You see the balance? Oh, busy sa ministry. Ministry yun. Right? At excited, tuwan-tuwa ang mga disciples. Accounting, parang gano'n, di ba? Nag-report, di ba? Merong assessment. At excited sila. Oh, kasi they had done a lot of things. So that's equivalent to, katalasan sa ating society, kultura, ano yan? Making the best use of your time. Maximization of resources, and that is yung time. Di ba? Pero si Jesus, hindi, wow, praise God, parang gano'n, di ba? Wow, congrats, di ba? Pwede rin naman yun, hindi naman killjoy ang Panginoon. Pero, at this point, he noticed something. Pwedeng yung mga disciples are not aware. They are so mindful of the time at yung interpretation nila ng quality time is all the things that they will do for God, but they forget the time that they should spend with God. Kaya yung ating quiet time every day, personal prayer, hindi dapat mawawala yan, consistent. Sabihin natin, balance. Bible study, lahat yan. Personal Bible study mo, at saka yung group Bible study or life group, hindi dapat mawawala yan. Quality time lahat yan. Okay? So, yun ang balance. Okay, sige, tuloy pa natin.
nakita natin dito ang Panginoon, talagang ito yung tamang pag-manage ng time. Right? Pagod, gutom, huwag mong puwersahin yung sarili mo. Rest. And most of the time, si Jesus, pupunta sa solitary place to pray. To pray. Kapatid, pakinggan niyo ito. There is one thing that we all have in common. Of course, marami yan, pero it's sa usaping ito. Okay? Whether you are rich or poor, may pinag-aralan o wala, o mababang pinag-aralan, pantay-pantay tayo dito. Ano yan? Sa oras. Yung parable of the talents, yung master, yung unang servant, pinagkatiwalaan niya ng 5 talents. Yung sumunod, yung pangalawa, pinagkatiwalaan niya ng 2. Yung pangatlo, pinagkatiwalaan niya ng 1. Right? Pero pagdating sa oras, lahat tayo may 24 hours a day. Sino dito may 25 hours a day? Sino dito may 23 hours a day? Pero feeling nyo, kulang yung oras palagi. Okay? Sundan pa natin itong ating tinatalakay. Mamaya makikita natin. Sana'y maliwanagan tayo. Okay? So, lahat tayo, from the start, from the creation of the universe, hindi nagbago. Hindi nagbago. Meron lamang 24 hours a day, 60 minutes per 1 hour, 60 seconds per minute. Now, sabihin niyo sa akin, kailan po nagbago yon? Sabihin niyo sa akin, kailan nabawasan yon? Pero feeling natin, kulang yung oras, di ba? Oh, yan. Sige, tuloy natin ito pinag-uusapan natin. Or, meron bang instance na feeling natin, sumobra yung oras, parang nakasave ka ng time? Hindi po natin kayang i-save ang time. Pwede ka mag-save ng pera. Di ba? Pwede ka mag-accumulate, i-stockpile, ibangko, pero hindi ang time. Time will continue to move forward. Whether you like it or not, you have to be wise to spend it. The mere fact na hindi ka nag-decide na wala kang na may gagawin, dinecide mo na wala kang gagawin, ay nagdesisyon ka kung paano mo i-spend yung time mo. Wala tayong magagawa doon. Every day, time will move forward. Okay? So again, we all have one thing in common. Pantay-pantay tayo, walang mayaman, mahirap pagdating sa oras. Lahat tayo may 24 hours a day. But, the usage of which, yung paggamit ng oras at yung resulta nito, mag-iiba-iba tayo. Now, listen to this. That spells out kung ikaw ay good manager of time or poor manager. Okay? Kaya, mahalaga ba ang good management? Yes. So, pinag-uusapan natin ngayon yung management of time. As mentioned last Sunday, ang stewardship, hindi lamang siya sa finances. Hindi lamang siya sa pera. Kapag ikaw ay nag-spend ng quality time with your family, productive yun. Right? Now, look at the balance. Look at the balance, yung coin, 2 sides. Okay? Pag puro laro, sa pamilya, puro laro. Baka magutom yung pamilya mo. Right? See the balance? Making the best use of our time. At magkakasakit dahil na-compromise yung kanilang health. So, mahalaga yung balance between work and yung rest. Between hard work at saka yung leisure, play, time to recharge, rest and recharge. Alright? Sabi ng isang nabasa ko, nakalagay kasi anonymous, sinahanap ko kung sinong nagsabi nito. Meron ako nakita si Dolly Parton daw. Sabi naman ng iba, anonymous. So sa anonymous na lang muna tayo. Never get so busy making a living that you forget to make a life. Ha? Naghahanap buhay, pero walang buhay. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life.
Sabi ng ating Panginoon Kristo, siya ang buhay. Sa madaling salita, kahit maghanap buhay tayo ng maghanap buhay, pero wala si Jesus, ang tunay na buhay, sa ating buhay, walang buhay. Hindi natin masasabing magandang buhay. When you say magandang buhay, well, merong imbalance. Ang pinag-uusapan natin magmula kanina. The two sides of the coin. Another verse in the Bible, that's John 14:6 by the way, kanina. Another verse is John 11:25. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, yet shall he live. Now, that's very interesting. Why? Look at this. Ang Greek word ng time sa Bible, dalawa yung ginamit. Yung isa, chronos. Nang ibig sabihin ng chronos, cycle. Umiikot lang. Yun yung sinasabi ni King Solomon sa Ecclesiastes. Kapag ang pananaw natin sa buhay, one side lang, puro trabaho, 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 pera, 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 productivity, productivity, high performance, high performance, hard work, hard work, hard work. Na-miss natin yung kabilang side na nakita natin in-emphasize ni Jesus sa Mark 6. Rest, leisure, play, worship, pray, fellowship, church. Mahalaga lahat yun. Kailangan balanse. So, yung Greek word na isa is chronos, ang oras umiikot lang. Now listen, alam nyo ba tayo sa mundong ito, ang mundo, yun ang treatment niya sa time. Ang treatment ng mundo sa time, umiikot. Umiikot lang. Kita naman natin yung orasan, paikot. Although may mga digital, di ba? Mas maganda yung digital illustration din. Why? There's another Greek word in the Bible sa time. Ito ay kairos. Kairos. Opportune moment. Critical. Linear. Alam niyo po ba ang Panginoon? Ang time in the Bible, pinapakita sa atin, linear, para siyang straight line. Tuloy-tuloy siya. Hindi siya umiikot. Alright? Ang tayo, ang mundo, ang treatment natin, umiikot ang time. Sa Bible, hindi. Progressive siya. Tingnan natin. The steadfast love of the Lord never ceases. Tapos, His mercies never come to an end. They are new every... See? Walang ikot. Hindi siya umikot. Alright? Another one. Sabi ni Paul, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. You see, yung concept of time in the Bible, it's different sa world. At kung tayo Kristiyano, kaya sabi ni Paul, do not conform to the patterns of this world. Isa yun. Dahil pag sumabay tayo dun sa tinatawag na utilitarian, sorry for that term again, pero explain natin, utilitarian concept or mode, which means, productive ka lang kapag marami kang pera. Productive ka lang pag may title na naka-attach dun sa pangalan mo. Productive ka lang when you have all the material things or what life has to promise. Pero, listen to this. Lahat yung pinramis niya, mawawala. Right? Yung pera, pag namatay ka, hindi mo na pwedeng dalhin. Yung asawa mo, hindi mo rin siya pwedeng dalhin. Relationships mo, mag-e-end. Tama? Yes? Pinag-aralan mong mataas, mag-e-end. Pero on time. That's why si Jesus, ang sabi niya, I am the resurrection. Anong ibig sabihin? Hindi iikot. Mababago ang lahat ng bagay, paganda ng paganda, progressive, may pag-asa kung ikaw ay na kay Kristo. Amen? Yun tayo. So, yun tayo. Of course, in-emphasize natin, yung dapat makita natin sa ganitong perspective, balance. In fact, sabi ni John sa 1 John chapter 5, verse 12, He who has the Son has life. He who does not have the Son of God has no life. Regardless, kahit na ano pang pinag-aralan mo, may impluensya ka, or mayaman ka, regardless, if you don't have the Son of God, Jesus, walang buhay.
Iikot-ikot lang nga. Kaya, napapagod tayo, di ba? Pag ganun, ikot-ikot. But the concept of time in the Bible, the Greek word is kairos. Which means, in-emphasize yan, tingnan natin ang buhay na tuloy. Paakyat siya, progressive siya, dahil yun ang design ng Panginoon. Pumalya tayo, poor management of time and resources. Nakakasala tayo. We oppose the plan of God, the purpose of God. Pero ang ginagawa ng Panginoon, nagpapatawad, nagpapadala ng tagapagligtas, nire-redeem niya tayo. He is making all things new. So when we see things that way, madalas ang tawag natin spiritual eyes, spiritual sight. Open the eyes of my heart. Yun yung gusto nating makita. Dahil pag nakita natin yung truth na yun, it will revolutionize our life. Ibig sabihin, babaguhin ang buhay natin. Ang buhay natin, balanse siya. Bagamat may mga sufferings, trials, or problems, pero nasa tamang pananaw, perspective, yung buhay mo, naapektuhan yan in such a way na, no? Anong sabi ni James at saka ni Peter? Take joy when you face trials of many kinds. Bakit? Kasi nakikita mo yung progress. Nakikita mo na even yung bato na dapat na madadapa ka, naging tungtungan mo pa. Yung stumbling block, naging stepping stone mo. So bumubuti araw-araw ang na kay Kristo. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Itong pandemic, sabi nila may pros and cons. One advantage is this, parang blessing in disguise. Itong COVID-19, it made us realize, okay, na ang buhay, posible pala na magtuloy, na wala ng trabaho, nagkaroon ng mga innovations, nagkaroon ng tinatawag na virtual, home-based, at na-realize ng mga companies, parang accidental optimization, no? Bakit? Na-cut down yung time. Pwede palang, dati kang 8 hours nagtatrabaho, pwede palang 5, pero yung output niya, yung productivity level, is the same. Meron ka pang 3 hours. Naalala ko nung ako'y nasa corporate world, yung CEO, nakita niya, parang matamlay ako. You don't look good. Do you want to watch Iron Man? Palabas yung Iron Man. Nagulat ako. Because that's how we are being treated doon sa company na yun. Quality of work, life. So, na-realize natin, dahil sa pandemic, we can work remotely, we can streamline, optimize yung time, bis na 8 oras, 5 oras, hindi ka nag-petics, ha? Kasi productivity level, mataas pa rin. Maximize mo yung 5. Ang ganda. May time ka pa sa anak mo. May time ka pa to rest or to read or to watch. Right? So, companies nowadays are looking into this in QWL. Actually, matagal na yan no? Ilang decades na. Quality of work-life approach. Okay? So, realize natin, we can work under flexible hours dahil sa pandemic. Right? So, marami na-realize yun. Pero ang tanong, yung sobrang oras, parang gano'n, may sobrang oras, no? Kasi dating 8 hours, nakuha ng 5 hours. Ang tanong, na-spend mo ba na quality time? Ang tanong, mas nadagdagan ba yung time mo sa family? Ang tanong, nadagdagan ba yung time mo sa Bible study? Nadagdagan ba yung time mo with the Lord? Sa prayer? Sa church? Sa fellowship? So, you see that? So, walang buhay, yung naghahanap buhay, kung wala si Kristo, ang tunay na buhay. I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection and the life. Resurrection, kasi, sa mundong ito, umiikot lang. So, pag namatay ka, wala na. Pero sa Panginoon, tingnan ninyo, pag namatay ka, though He dies, yet shall He live. Bakit? Siya yung resurrection. Inilagay ng Diyos sa puso natin, Ecclesiastes 3:11, ang eternity.
Ang mundong ito, wala siyang concept ng eternity. Look at the world. Look at the physical world. Hindi niya kayang i-accommodate ang eternity. Hindi siya magkakasya. Pero sa puso natin, inilagay ng Diyos, yung eternity. No wonder, kapag nagtrabaho ka, nakaipon ka ng maraming pera, nag-business ka, nagpakadalubhasa ka, ayaw mong matapos yun. Yung masayang oras mo with the family na nag-enjoy kayo, naglalaro, ayaw mong matapos yun. Tama? Dahil kasi nilagay ng Diyos sa puso natin ng eternity. May forever na nilagay ang Diyos sa puso natin. Kaso ang mundong ito, hindi niya kayang i-accommodate yung forever. Kaya ang oras, in the Bible, hindi siya umiikot. Kasi ang Diyos, tuloy na babaguhin niya ang lahat. Hanggang pati ang mundong ito mababago, ma-accommodate niya na ang eternity. At hanggang hindi nangyayari yon, mag-stay tayo dito sa temporary. Pero habang nandito tayo sa temporary, anong ginagawa natin? Tinatanaw natin ang ating future at nakikita natin sa salita ng ating Panginoon. Kaya, okay, you have made use your time wisely. Okay? Meron kang extra hours. Gamitin mo para i-cultivate ang relationship mo sa Diyos at relationship mo sa kapwa. Amen? So, ang culture na ginagalawan natin, ito siya eh. Yan siya. Do not conform to the patterns of this world. Sabi ni Paul. Ano siya? Performance-oriented dahil success-driven. Okay? High productivity. Ibig sabihin, kailangan more money. So, unless na may makita kang obvious na produce or yield, i-interpret mo yung time na ginawa mo doon as waste of time. Nakakalungkot. Pati yung church ministry. Naging sagabal siya sa yung paghanap buhay. Di ba? Very ironic. So that's why Jesus is telling us that He is the life. And we should not only live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So, yan tayo. Stewards of time. At madalas sinasabi natin, hiram. Di ba? Ang buhay natin, hiram. Right? Yun nga po, dahil hindi tayo may-ari ng ating oras, tayo ay managers lamang. Alright? So, work hard, play, leisure, rest, no? Coffee, fellowship with other Christians, chit-chat, singing psalms, singing hymns, and spiritual songs to one another. We are maximizing the best use of our time. Kaya, kahit wala ka sa trabaho, pero ang interpretation mo doon sa mga na-accomplish mo, nagagawa mo yun, that's the word, accomplish, productive. Amen? So, wag tayong patangay doon sa sistema ng sanlibutan. Madalas, narinig natin, sinasabi natin, wala na kasi akong oras, pastor, sa church. Wala na kasi akong oras sa ministry, sa Bible study. Very busy ako. Kailangan ko puntahan yung client. Kailangan ko pang gawin to. Take home yung aking trabaho. There will be times na nangyayari yun. Well, we can say that wala kang magagawa doon dahil kailangan sinabi ng boss mo. Pero yun nga po ang time management. Okay? I-allocate mo yung lahat ng gagawin mo within the 24 hours na pinagkatiwala sa ating lahat pantay-pantay. So, making the best use of that time na hindi na isasantabi, lalo na yung pinakamahalagang mga bagay. And that is the kingdom of God and His righteousness. Kulang nga ba yung oras mo? Kulang nga ba yung oras natin pag sinasabi natin kulang ang oras? O may problem tayo sa time management? Well, nasasabi natin kulang ang oras natin because of some reasons. One, life with all its demands is far too busy. Yan. Pati nga yung Christmas song, di ba? City sidewalks, busy sidewalks. Lahat. Pati yung holiday, busy pa rin. Crowded, crowded na crowded. At madalas, kapag ka natatraffic sa kalsada at nagmamadali lahat, anong tawag natin doon sa oras na yon? Rush hour. Ba, nagmadali yung oras? Nagmamadali yung oras? Di ba sinasabi natin, ang bilis ng oras. Actually, hindi mabilis ang oras.
ang oras, it moves exactly in the same phase, okay? From the creation of this universe. Hindi siya nagbago. Hindi siya mabilis. Hindi siya bumabagal. It's perfectly unchanging. Hindi siya actually mabilis. Ito sa sinasabi nating mabilis ang oras. Either, ikaw yung mabagal. Or ikaw yung nahihirapang mag-manage doon sa dapat mong gawin sa araw na yon. Or masyadong crowded yung schedule mo. Pinipilit mo lahat gawin sa isang araw. Unreasonable amount of time ang tawag natin dahil yun na, kulang yung oras. Pero actually, hindi siya kulang. Ang oras, sabi ko kanina, hindi natin siya pwedeng stockpile. Hindi tayo pwedeng mag-accumulate katulad ng pera. Right? Pero meron tayong sinasabing, nakapag-save ka ng time. Yung time, hindi naman natin talaga nasisave. It moves in the same phase, unchanging. It's perfectly, exactly the same. Every day, nagmo-move siya. 24 hours a day. 60 minutes per hour. 60 minutes per hour, 60 seconds per 1 minute. Right? So, hindi siya nagbabago. So, pag sinabi natin may problema tayo sa oras, kulang ako sa oras, wala akong oras para sa church or para sa Panginoon or para sa family, para sa leisure, may problem tayo sa ating time management. So when we are good managers, na ma-maximize yung time na, let's say 5 hours instead na 8 hours, na-accomplish mo yung trabaho. So sabihin natin, nakasave ka ng 3 hours. Right? So if we will make that a habit somehow, baka hindi natin marinig na sabihin natin, kulang ang oras. Nagiging good managers tayo ng 24 hours per day. So how do you spend your time every day? Paano nyo ginugulang inyong oras araw-araw? Or how do you manage it? Okay? So second reason why we say we lack time is our perception of time and life itself. So resource yan, sabi ko kanina ang time, at ang Diyos pinagkatiwalaan niya tayo niyan. Kayamanan yan ang oras. Okay? Pinagkatiwalaan niya tayo, so we must be good stewards because mananagot tayo sa Diyos sa panahon o oras na pinagkatiwala sa atin. Alam nyo, nakaka-drive ng curiosity, bakit sa panahon natin, ang technology napaka-advanced. Digital world, yung cyberspace, yung information highway at the tip of our fingers. Di ba, bumilis lahat. Instant noodles, bumilis lahat. So, ibig sabihin, dapat mas marami tayong spare time. But the truth is, parang hindi yata. Kasi, yun na nga po, yung mga quality time with the family, fellowship, ka-brother, ka-sister sa Panginoon, cell group or Bible studies, parang nahihirapan tayo na i-manage yung time natin para doon. At lumalabas na parang, ang mahalaga lang ay yung utilitarian concept. Yung galaw ko, yung gagawin ko, dapat laging may yield, may produce, and it concerns money. So there you go. Medyo, kung di tayo mag-iingat, nag-i-slide tayo doon sa patterns of this world. So, dapat mas marami tayong leisure time ngayon. Because lahat, sa technology bumilis. Pero hindi man Parang kulang pa rin yung time natin. So for us to have a better use of our time, we have to understand the biblical view of time and life itself. Yung mga tanong na, why are we here? Bakit ako nandito sa panahong ito, sa generation ito? Bakit ako pinanganak sa pamilyang ito? Sabi ng Acts 17:26, from one man, he has made every nationality to live over the whole earth and has determined their appointed times and the boundaries of where they live. So kung yun ang ating kaalaman regarding why am I here, it's because God placed you here. Eksaktong-eksakto ka sa pamilya, sa oras, sa generation, sa panahon kung saan ka nabuhay. Walang sablay. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa panahong ito. Right? Okay. Ano pa? What is our calling sa buhay? And as Christians, sabi ni Jesus,
John 20:21, as the Father has sent me, so I am sending you. Meron kang mission. Meron kang calling. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Anong calling mo? Hindi maging makasanlibutan. Ang calling mo ay maging liwanag sa sanlibutan. Ano pa yung mga tanong natin? For us to have a better use of our time, no? So, kailangan nating maintindihan yung biblical view of time and life itself. So, number 3, how are we supposed to view the world? Romans 12:1. Memorize natin yan hanggang verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tinan niyo yan, renewing. Hindi siya umiikot. Nag-grow ka palagi hanggang sa kunin ka na ng Panginoon o darating muli ang Panginoong Yesus. Because the Holy Spirit is working in us every day, 24 hours a day, so that tayo i-usher niya doon sa Christ-likeness. Pero kung tayo ay sumusunod sa patterns of the world, ano nangyayari? Naku, nagkakaroon ng kontrahan, nagkakaroon ng tension sa ating buhay. And then, ano pa yung tanong natin pang-apat? What will determine our standards of right and wrong? 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished into all good works. See? Sino magsasabi ng tama at mali? It's the Bible. It's the Word of God. So when you work hard, at ikaw ay effective and efficient, sinasabi natin, you are doing the right things. Okay? You are doing, you are doing things right. Pero, on the other hand, God wants us to do the right things. Ibig sabihin, yung pinagkukugulan mo ng oras, yung nilalagay mo sa priority mo, right ba talaga yan? Tama ba talaga yan? Yan ba talagang gusto ng Panginoon? Yan ba ang kalooban ng Panginoon? That's why yung text natin kanina. Di ba? Making the best use of your time. Look at that. Okay? Pag hindi ka good manager, not making the best use of your time, it is considered unwise. Okay? At merong evil na gumagalaw 24/7. So, nagiging parang tayo ay foolish. Parang, if we are doing the affairs of the world, at binanggit dyan yung drunk with wine and not sober, ang ibig sabihin ni Paul sa mga Christians sa Ephesus. So, you should walk carefully. Yun ang making the best use of your time. Walk carefully. Wise. May kinalaman sa will of the Lord. That's making the best use of time. Ano pa? Ikaw ay filled with the Holy Spirit, guided, led by the Holy Spirit. Ano nagiging bunga? Blessing sa iba. Addressing one another. Sabihin natin, one another. So kaya yung oras mo, yung buhay mo, buong buhay mo, umiikot siya dito sa mga tamang priorities, mahalaga mga bagay, masabi nating productive siya. So good manager ka ng resource which is time. In fact, doon sa verse 16, sabi doon, ng iba't ibang translations, making the best use of the time, NIV, making the most of every opportunity. Di ba? Kairos, yung Greek word ng time, opportune moment ang ibig niyang sabihin. Opportunity. Merong mga opportunities. Huwag mo tingnan na umiikot lang. Tignan mo siya as progressive. Yan ang Christian life. Yan ang buhay na kay Kristo. Outwardly, tumatanda ka, you are wasting away, but inwardly, you are being renewed day by day. Kaya kahit anong crisis, anumang suffering dumadating, right? Ano nangyari? Nag-grow ka pa rin. Lumalago ka pa rin. At pag sinabing lumalago ka pa rin, makikita mo yan sa praise, makikita mo yan sa habits mo, sa lifestyle mo, na talagang una ang Panginoon sa iyong buhay. In fact, you rejoice evermore. Not just pray without ceasing. And in everything you give thanks. Right? So that's the right way to make the best use of time, making the most of every opportunity. In fact, sa King James, ang ginamit, redeeming the time because the days are evil. Alam niyo ibig sabihin ng redeem?
bibilin mo, babayaran mo, buyback, no? Yung ransom. So, figuratively, ire-rescue mo mula sa pagkasira. Now, question, ano ang mga nasirang mga panahon natin, oras natin? Or patuloy ba nating sinisira ito araw-araw? Kailangan nating i-redeem, right? Because the days are evil. Hindi mo i-redeem yung hindi mahalaga sa'yo. Kinidnap, pinapabayad sa'yo ng 10 milyon, 100 milyon. Hindi mo kaano-ano, i-redeem po ninyo? I-redeem mo yung nagmamatter sa'yo. I-redeem mo yung mahalaga sa'yo. So, verse 14, bago yung ating text, kung titingnan natin, sabi doon, rise up from the dead. Anong ibig sabihin nito? Rise up from the dead. Tapos sa verse 15, sabi niya, make the best use of time. Yun nga po yun. Akala ng trabaho, naghahanap buhay, may buhay siya. Actually, patay siya. Kaya living dead. Now, also sa mga Christians, they think they are alive, they are already alive in Christ. Yes, that's true. And they think they are okay with that, I mean every day, pero actually, if ang posture ay katulad ng mga nasa sanlibutan, ano nangyayari? Ano nakikita po natin? Para ring patay. Kristiyano siya pero parang patay. Bakit? Hindi siya nagiging liwanag sa sanlibutan. Yung buhay niya hindi lumalago kay Kristo. Yung oras niya nakafocus lang doon sa mga bagay na interpretation ng world na productive. Pag may pera, anong makukuha ko dyan? You see that? So that's what Paul is telling us. Rise up from the dead and Christ will give you light. So yun yung making the best use of our time. So I can say as we close this message, dito sa church, may mga dapat tayong i-redeem as a community of faith. We should redeem the time for the following ministries. One, evangelism. Ano ito? Soul winning. Kailangan nating i-share ang gospel. How much time do we spend in doing that? See? And then another one is yung care ministry. Ano ito? Helping those who are in need. One another. Yung one anotherness. Carrying one another's burden. Ano pa? Yung intercessory prayer. Not just praying for yourself, praying for your loved ones, but praying for others, especially salvation ng ibang tao. Ano pa yung dapat nating redeem? Yung discipleship. Sabi ng Panginoon kay Peter, kahit na ilang beses nang sumablay, feed my sheep. Feed my flock. Now, listen, tignan niyo mabuti. They all have one thing in common. Ano yan? Dito lang natin sa mundo pwedeng gawin yan. Pagdating sa langit, hindi na. Dito lang. Kaya nga, i-value natin habang buhay pa tayo. I-value natin, bigyan natin pahalaga yung oras na gugugulin natin para sa mga ito. Ibig sabihin, dapat yang mag-occupy sa mga priorities natin ngayon. Dapat yan nasa listahan natin. Parang, Pastor, nasaan po yung worship? In the Bible, true worship is everything that we do that glorifies God, whether you eat or drink, when you do it for the glory of God. So, inherent siya sa evangelism, sa care ministry. Ano pa yung isa? After ng care ministry, intercessory prayer, and discipleship. Inherent ang worship. When you do all that, observe yung quality time doon sa mga yon, you are worshiping the Lord. That's why, for the glory of God, Colossians 3:23, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. So, there you have it. Making the best use of your time. Mga kapatid, ingat tayo, iwasan natin na hindi mag-fall dun sa trap na tinawag ko kaninang utilitarian, as the scholars say, which is, productive lang ako kapag merong akong mga material things. Productive lang ako kapag mas marami akong pera. Productive lang ako pag mas sikat ako. Productive lang ako kapag may title na naka-attach sa pangalan ko. Productive lang ako pagka prestigiyoso ang aking buhay. Productive lang ako kapag na-achieve ko yung tugatog ng tagumpay. Mga kapatid,
It's all about performance and accomplishments in this world. You know, that is so narrow. Ito lang siya. Kronos. Umiikot lang ang mundo. Literally, ang mundo. Umiikot lang. When we compromise, nawawala yung capacity na nilagay ng Diyos sa atin to enjoy God, to enjoy family, to enjoy the church, and all na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, seek ye first the kingdom of God, His righteousness. All these things shall be added unto you. So tignan natin lahat ng ginagawa natin for the glory of God, for the kingdom of God. Amen? God bless you. Magandang araw sa ating lahat. Shall we bow our heads and let us pray? Panginoon, hiram na buhay ang tawag namin sa buhay na ito, sa mundong ito. Because indeed, it will not last forever. Masisira ang katawang panlupa. Hubad kami, Panginoon Diyos, na dumating sa mundong ito. Hubad din kami aalis. But Lord, we thank you because through Jesus Christ, your Son, our Savior, our Redeemer, salamat, Panginoon Diyos, na tunay nga pong merong buhay na walang hanggan, merong resurrection and life. And help us not to just, Lord God, look forward doon sa resurrection in the future, but live that truth now so that maapektuhan yung aming pag-manage ng aming oras. At sa lahat ng aming magagawin, whether it is sports, play, or leisure, or coffee time with a brother or sister in Christ, a chit-chat with a friend, and listening to a cartoon story na kinukwento ng aming anak, lahat yun masasabi naming productive kami. We can have a smile on our face at matutulog kami sa gabing may kapayapaan because we know that in all the things that we do, we seek to glorify you, the one and only God, our Father. Thank you. Bless each one. In Jesus' name, amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, Pastor Tani, sa napakayamang salita na nagmula po sa Panginoon. Uli po nating sambahin ang Panginoon. When the music fades, all is stripped away, and I simply call, longing just to breathe.
Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo na amin po narinig sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, at salamat at patuloy po naming pangahawakan at patuloy, O Diyos, na amin pong gagamitin ang kaloob mong oras, O Diyos, sa buong maghapon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa po, pwede po tayong maupo para po sa mga ilang pong announcement. Ayan po. At makikita po natin sa screen. At patuloy po ang ating pong paanyaya para po sa ating pong gabi ng pananalangin, gabi ng pagsamba at ating pong pakikinig ng salita ng Diyos tuwing Tuesday po yan, 7 o'clock. Kasama natin si Pastor Tani. And then Thursday, ang ating pong live groups kung saan nagkakaroon nga ng pagsasama-sama ng mga kabataan, yung professional, mga women and men. Ano po? At patuloy po na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng malalim na pagkakaalam sa kanyang mga salita. Ayan. Yung pong ating mga care committee, kasama po sa ating pong nabanggit kanina, no? Yung care ministry. Ayan. Kaya naka-inline po ang ginagawa po natin sa church. Ayan. Then, para po sa ating po mga donations, para po sa pangailangan po ng mga nangangailangan na ating po mga kapatid, makipag-ugnayan lamang po sa ating po mga care committee, no po? At sa pagdating naman po sa mga pangangailangan pinansyal, andyan din po sa mga tithes na offering po natin, pwede po natin itong send sa mga GCash at sa ating po mga video account na nandyan po sa screen. Amen? At patuloy po tayong magdalanginan, patuloy po tayong mag-ingat, at patuloy po nating panalangin ng ating pong kalusugan sa ating pong Panginoon. Amen? Tumayo po tayong lahat para po sa ating pong benediction. Let us lift up both hands to the Lord. Oh God, you made from one man every nation of mankind to live in all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of our dwelling place, that we should seek you, and we will find you if we seek you with all our hearts. In you we live and move and have our being. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Thank you, Father. We receive your love, your grace, and mercy in Jesus' name. All the children of God said, amen and amen, amen. God bless you. God bless you.